Ingat ka pa uwi, Mary. Wika kay Mary ng kasamahang nurse na si Penny habang naglalakad sila palabas ng ospital. Katatapos lang ng 10-hour duty nila sa ospital na pinagtatrabahuhan. Salamat, Penny. Ikaw din. Kumuway siya sa babae bago sila naghiwalay ng landas. Dahil kakasahod lang, bago siya umuwi mula sa apartment na tinutuluyan ay dumaan siya sa grill and barbecue restaurant malapit sa ospital para bumili ng barbecue na paborito ng nobyo niyang si Owen. 1 taon ang relasyon ni Mary sa nobyong si Owen. Nakilala niya ang binata sa ospital. Naging pasyente ito roon at siya ang nurse na na-assign dito. Paglabas ni Owen sa ospital, ay niyaya siya nitong makipag-date. Pumayag siyang lumabas-labas kasama ang binata hanggang sa maging nobyo niya ito. Sa iisang apartment building lang sila nakatira. Nang matapos ang kontrata niya sa dating apartment na tinutuluyan, ay lumipat siya sa apartment building na minana ni Owen mula sa mga magulang nito. Siguradong matutuwa nito si Owen. Ani sa sarili habang hawak ang plastic bag ng barbecue. Pagkatapos ng 20 minutos na biyahe sa jeep ay nakarating siya sa apartment building na tinitirhan. Sa halip na tumuloy sa sariling unit ay dumiretso siya sa apartment ng nobyo na nasa ikalawang palapag ng gusali. Isang freelance digital artist si Owen, kaya madalas lang ito sa bahay. Owen, tawag niya sa binata kasabay ng pagkatok sa pinto nito. Nang wala siyang makuhang sagot ay sinubukan niyang pihitin ang seradura. Hay nako, hindi na naman siya naglock ng pinto. Naiiling na wika niya nang pasukin na ang unit ng binata. Walang tao sa sala kaya dumiretso siya sa kwarto ng nobyo. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang tumambad sa kanya ang isang nakahubad na babae sa kama. Lalong nalaglag ang panga niya nang mapagtantong si Rhea yon, isa sa mga kapitbahay niya at tenant rin ng apartment building. Napasigaw ang babae sa gulat at mabilis na tinakpan ng kumot ang kahubadan. Rhea, anong ginagawa mo sa kama ng boyfriend ko? Nanginginig sa galit na tanong niya sa babae. Bago pa ito makasagot ay nakarinig siya ng yabag. Pumihit si Mary. Sumalubong sa kanya ang bagong ligong nobyo. Tanging tuwalya lang ang nakatakip sa katawan nito. Mary, darling, magpapaliwanag ako. Namumot ng wika sa kanya ni Owen. Sinubukan siya nitong hawakan subalit mabilis niyang iniiwas ang sarili. Anong paliwanag pa ang gagawin mo? Huling-huli na kita. Ang kapal ng mukha mo, Owen. Kaya ba okay lang sa'yo na lagi ako nag-OT sa duty kasi may ino-OThan ka rin na ibang babae? Ha? Pumihit siya paharap kay Rhea. Ikaw naman, Rhea. Alam mo nga ako ang girlfriend, di ba? Nasaan ang hiya mong babae ka? Ha? Kailan niyo pa ginagawa sa akin to? Last month, Mary. Mahina at nakayokong sagot ng babae. Mary, please. Magpapaliwanag ako. Lasing kami ni Rhea nung nangyari yun. Ikinuyom niya ang kamao at muling hinarap si Owen. Tumigil ka. Huwag mong gawing dahilan ng alak. Kahit lasing ka, kung may matino kang pag-iisip, hindi mo gagawin ang bagay na to. At kung alam mo pagkakamali yun, hindi mo na uulitin. Dala ng galit ay ibinato niya rito ang hawak na plastic ng barbecue. Ngayon alam ko na kung bakit ang hiling mo sa barbecue. Kasi mahilig kang manuhog ng mga babae. Mary, please. Tapos na tayo, Owen. At wag na wag mo akong susundan kung ayaw mong ikalat ko dito sa compound ng panggagago mo sa akin. Pagkatapos sabihin yun ay dire-diretso siyang lumabas ng apartment nito. Sa halip na umuwi sa unit niya ay lumabas siya ng gusali. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa convenience store palabas ng kanto nila. Pagpo niya sa may bakanting mesa sa labas ng 7-Eleven ay saka bumagsak ang mga luha niya. Ilang minuto siyang umiiyak doon nang magring ang cellphone. Sa nanlalabong mga mata ay nakita niya ang pangalan ng matalik na kaibigang si Pierre sa screen. Hello, Mary? Pierre? Naiiyak na sagot niya sa lalaki. Umiiyak ka ba, Mary? Nag-aalalang tanong nito sa kabilang linya. Hey, what's wrong? Break na kami ni Owen. Nahuli ko siyang may kasamang babae sa apartment niya. What? Nasaan ka ngayon, Mary? Dito sa 7-Eleven sa kanto namin. I don't think kaya ko umuwi sa apartment ngayon, Pierre. Stay there. Pupuntahan kita. Isang tango lang ang naisagot niya sa kausap kahit na hindi siya nito nakikita. Wala pang 30 minuto ang lumipas ay huminto na sa harap niya ang pamilyar na kotse ni Pierre. Mula roon ay lumabas ang binata at dumiretso sa kanya.
Mary, hey. Maingat at puno ng simpatyang wika ni Pierre nang maupo sa tabi niya. Nasa kolehiyo si Mary nang nagkakilala at naging magkaibigan sila ni Pierre. Magkaklase sila ng binata simula noong unang taon niya sa kolehiyo hanggang sa makagraduate sila. Nang maging registered nurse ay nagtrabaho na si Mary, habang si Pierre ay pinagpatuloy ang pag-aaral upang maging doktor. Sa kabila ng pagiging abala sa kanya-kanyang buhay, ay hindi naaapektuhan ng pagkakaibigan nila ng lalaki. I'm sorry, Mary. Ani Pierre habang hinahagod ng likod niya. Muling bumagsak ang luha niya sa pangaalo ng binata. Yumakap siya sa lalaki. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak sa bisig ni Pierre nang mag-angat siya rito ng tingin. Are you okay now? Come on, let's go to my car. Masuyong sambit ni Pierre. Tumango siya sa binata at nagpatianod patungo sa kotse nito. Nang mahimasmasan ay bigla siyang nahiya sa ginawang pag-iyak sa labas. Do you want to tell me what happened o gusto mo lang munang umiyak? Tanong ni Pierre pagpasok sa kotse nito. Kinuha nito ang tissue mula sa drawer ng sasakyan at inabot sa kanya. Habang tinutuyo ang luha sa muka ay ikinuwento niya kay Pierre ang eksenang naabutan sa apartment ni Owen. Narinig niya ang pagmumura ni Pierre sa tabi niya. The gall of that asshole to cheat on you. Paano niya nagawa yun? Hindi ko rin nakalain na magagawa nila yun sa akin. Lalo na ni Rhea. Akala ko kung sino siyang santa, pero nasa loob pala ang kulo. Ikinuyom niya ang kamao. Ang kakapal ng mga walang ya. Tama nga mga tao. Wala na sa gupat ang mga ahas. Minsan kapitbahay mo lang. Here, uminom ka muna. Ang dami mong iniyak, baka ma-dehydrate ka. Inabutan siya ni Pierre ng bote ng mineral water. Salamat, Pierre. Don't worry. Isang beses ko lang iiyakan ng walang niyang lalaking yun. 1 taon din ng buhay kong sinayang ko sa kanya. Hindi na niya deserve na iyakan pa ng maraming beses. Marahang umiti si Pierre bago hinawi ang ilang hibla ng buhok na dumikit sa mukha niya. That's the spirit, Mary. You'll move on from him. Talaga, mas marami pang ibang lalaki dyan. Yung matino at mas gwapo sa kanya. Hindi ko pag-aaksayahan ng panahong iyakan ng lalaking tulad ni Owen. What's your plan now? Tanong ni Pierre pagkatapos niyang ibalik dito ang bote ng tubig. Ayoko munang umuwi ngayon sa apartment. Ayoko makita ang pagmumukha ni Owen at ng Rhea na yon. Then come with me. Doon ka na muna matulog sa kondo ko. Okay lang ba? Tanong niya sa lalaki. Marahan itong umiti. Oo naman. You know I live alone, right? Para namang hindi ka pa nakakapag-sleepover sa kondo ko. Dati yun, Pierre, nung college pa tayo. Nanggaling sa marangyang pamilya si Pierre. College pa lang ang binata ay masariling kondo na ito. Madalas siyang mag-overnight noon sa unit na kaibigan kapag may tinatapos silang school requirements. Years may have passed, but we're still best friends, aren't we? You know I always got your back, Mary. Napangiti siya sa sinabi ni Pierre. Sa kabila ng maraming taon na nagdaan ay hindi nagbago ang samahan nila. Laging nandyan si Pierre para sa kanya at ganoon din siya sa binata. Bukod kina Sister Isabel na siyang nagpalaki sa kanya, isa si Pierre sa itinuturing niyang pinakamalapit na tao sa buhay niya. Lumaki at nanggaling si Mary sa St. Therese Orphanage, isang bahay ampunan sa Maynila na pinapatakbo ng simbahan. Ayon kay Sister Isabel na isa sa mga madre ang nagpalaki sa kanya, 2 taong gulang pa lang siya nang mapulot siya nito sa labas ng bahay ampunan. Ang mga madre na rin ang nagpangalan at nagpalaki sa kanya. Dahil walang pamilyang umampun sa kanya, ay simbahan ang nagpaaral sa kanya hanggang high school. Pagdating ng legal na edad ay nagtrabaho siya upang matustusan ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa kabutihang palad ay nakapasok siya bilang isang scholar sa isang magandang universidad sa Maynila. Teka, wala ka bang pasok ngayon? Tanong ni Mary kay Pierre nang paandarin nito ang sasakyan. Ngayon lang niya napansin na nakapambahay lang ito. 6 na taon ng doktor si Pierre. Nagtatrabaho ito sa pribadong ospital na pag-aari ng yumaon nitong abuelo. Sa kabila ng batang edad, ay isa na rin ito sa mga medical directors ng naturang ospital. I took a 1-week leave before my flight to Australia. Sagot nito. Naalala niya na sa susunod na linggo na ang alis nito patungong Australia. 3 buwan itong mananatili roon para sa dadaluhang Health and Medical Symposium. Parte yun ng trabaho nito bilang isa sa mga director ng ospital.
Ilang sandali pa ay nakarating sila sa condo unit ng binata. Dahil naka-uniform pa siya ay pinahiram siya ng damit ni Pierre. Wala ka bang damit na pambabae dito? Tanong niya sa binata nang makita na damit nitong ibinigay nito sa kanya. Alam mo wala akong dinadalang babae dito sa condo ko, Mary. Talaga? Anong tawag mo sa akin? Bahagyang natawa si Pierre. You're different. Best friend kita. Well, sabi ko nga eh. Bahagyang nakangusong sagot niya rito. Dala ang pantulog ni Pierre ay dumiretso siya sa banyo. Dahil masyadong malaki ang t-shirt ni Pierre, ay hindi na niya isinuot ang pajama pants na ibinigay nito. Tutal ay maluwag din naman yun sa kanya. Pagbalik niya sa kusina ay naabutan niya si Pierre na gumagawa ng tsaa. Tila natigilan ito nang bumaling sa kanya. Ang luwag ng pajama mo kaya hindi ko na isinuot. Mahaba naman tong t-shirt mo. Anya sa lalaki. Pinasadahan siya ng tingin ni Pierre. Sandaling nagtagal ang tingin nito sa nakahantad na hita niya bago tumikhim at nag-iwas ng tingin. Mukhang andras na yung t-shirt ko dahil sa liit mo eh. Iningusan niya ang lalaki. Grabe, kakaiyak ko lang tapos inaasar mo na ako. Wala ka bang awa sa akin, Doc Pierre? Hindi naman pang-aasar yun. I'm just telling the truth, Nurse Mary. Maliit ka naman talaga, di ba? Ngumiti ito. Pero kahit naman maliit ka, ikaw pa rin naman ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Napanguso na lang siya sa huling sinabi nito. Sa kabila ng madalas na pang-aasar sa kanya ni Pierre ay sweet ang binata. Here, uminom ka ng lemon ginger tea para hindi ka magkasipon. Inabot nito sa kanya ang isang tasa ng tsaa. Thank you, Pierre. You're welcome. Kung nagugutom ka, may pagkain ako dito sa ref. Initin ko na lang para sa'yo. Hindi na. Kumain ako ng dinner bago nag-out sa ospital. Sumimsim siya mula sa hawak na tasa. If you need something, just tell me, okay? Ibinaba niya ang hawak na tasa sa counter at ngumiti sa lalaki. Ang sweet mo rin talaga, no? Swerte ng mga nagiging girlfriend mo sa'yo. Mahinang natawa si Pierre. Okay na, thank you mo, Mary. Bakit kailangan mo pa akong bulahin? Sa kabila ng nangyari sa kanya, ay isang mahinang tawa ang kumawala sa labi niya. Hindi naman kita binobola, Pierre. Gwapo ka, sweet, mabait, tapos doktor pa. Napangisi pa siya nang makita ang pamumula ng tenga ng binata. Oy, nagbublush si Doc. Parang hindi sanay mapuri. Nung college pa lang tayo, ang dami ng patay na patay sa'yo. Tulad ng sinabi niya, gwapo si Pierre. Minsan na itong nanalo bilang Mr. Campus Heartthrob noong nag-aaral pa sila. Matangkad si Pierre sa taas na 6'1". Matangos ang ilong, mapula ang manipis na mga labi, malalim ang mga itim na mata at maganda ang tabas ng panga. Litaw na litaw ang Spanish features nito na namanan nito mula sa side ng ama na may lahing Espanyol. As I was saying, swerte naman talaga ng mga naging girlfriend mo. Iyon nga lang, walang nagtatagal na relasyon sa'yo. Bakit nga ba kayo nag-break ng huli mong girlfriend? Anya kay Pierre. I told you, hindi kami compatible ni Jane. Besides, ayaw niyang inuuna ko mga pasyente ko kaysa sa kanya. I can't do that. Work always comes first to me. Sipag talaga ni Doc Pierre. Nakangiting komento niya. Nagsalita si Nurse Mary na parang hindi masipag. Hindi ba't kaya nga ayaw mong umalis sa public hospital kasi mas challenging ka mong trabaho doon? Napanguso na lang siya sa kaibigan dahil totoong sinabi nito. Matagal na siyang inaalok ni Pierre na sa ospital ng pamilya nito magtrabaho. Subalit ayaw niyang iwan ng public hospital na pinagtatrabahuhan. Kahit nakakapagod ang trabaho doon, ay masaya siyang magsilbi sa mga kapuspalad ng pasyenteng madalas niyang makasalamuha. Pagkatapos nilang maubos ni Pierre ang tsaa ay nagyaya na itong matulog. Lumabas si Pierre dala ang isang unan at comforter. Inaasahan niyang ibibigay nito yun sa kanya. Subalit dumiretso ito sa sofa. Ako na dito sa sofa, doon ka na sa kwarto ko. Ani Pierre sa kanya. Ha? Nakakahiya naman. Ako na dito sa sofa. Malaki naman tong sofa mo. Parang kama na rin. Sagot niya sa lalaki. Isa lang kasi ang kwarto sa unit ni Pierre. Kahit naging doktor na ang binata ay ayaw nitong lumipat sa mas malaking kondo. Dahil ayon dito ay may sentimental value ang unit na yon. May pagka-sentimental kasi ang kaibigan niya. No, I'll sleep here. Take my bed. Giit ni Pierre. Bakit dati naman nung college tayo, dito ako natutulog sa couch mo?
That was before Mary. Oh, bakit? Anong pinakaiba ng noon sa ngayon? Tumikhim si Pierre. Well, Ano? broken-hearted ka kasi ngayon. That's the difference, Mary. Baka gusto mo ng privacy, kaya sige na. Doon ka na sa kwarto ko. Basta wag mong iiyakan yung unan ko, ah. I told you, isang beses ko lang iiyakan yung si Owen na yun, Pierre. Ngumiti ito. Alright. Pero sige na, ikaw na dun sa kwarto ko. Please. Fine. Thank you, Doc Pierre. Ngumiti siya at takmang tatalikod nang biglang may maalalang sabihin. Wait, nakalimutan ko palang sabihin na mas gwapo ka ngayon kaysa nung huli tayong nagkita last week. Iiling-iling na natawa si Pierre. Sus, tama na ang pambobola. Good night, Mary. Di ako nambobola, Pierre. Pero sige na, good night na nga. Pumasok siya sa silid ng binata at nahiga. Sa halip na balikan ang panlolokong ginawa ng dating nobyo, ay ibinaon niya ang mukha sa unan ni Pierre. Napangiti siya nang maamoy doon ang pamilyar na pabango ng binata. Kinabukasan, naabutan niya si Pierre sa kusina. Bagong ligo na ang binata at nakahanda na rin ang almusal nila sa mesa. Nakaluto ka na? Sorry, late ako nagising. Anya sa lalaki. It's okay, Mary. Ang importante, nakapagpahinga ka ng maayos. Come on, kain tayo. Lumapit siya sa binata at tinulungan itong mag-ayos ng hapag. Namiss kong kumain ng luto mo ah. Komento niya habang kumakain sila. Sumubo siya ng omelette na isa sa mga niluto nito. Namiss din kitang ipagluto, kaya kumain ka ng marami. Ngumiti ito at nilagay ng fried rice ang plato niya. Lumabi siya. Ang dami naman ito. Gusto mo bang tumaba ako? Parang medyo pumayat ka kasi. Nakakalimutan mo na naman siguradong kumain sa duty, ano? Pumapalatak nitong sagot. Hindi ah, kumakain ako on time. Takot ko lang na baka mapagalitan mo ko. Inabot niya ang baso ng tubig. Anyway, maghahanap ako ng malilipatang apartment ngayon. Ayoko nang magstay dun sa apartment building ni Owen. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya at sa babae niya kapag nakita ko sila. Pwede namang dito ka na lang muna, Mary. Huwag ka na muna maghanap ng apartment. Ha? Magkaibigan tayo pero nakakahiya. Saka isa lang tong kwarto mo. I don't mind. Besides, pupunta naman ako ng Australia, di ba? Dito ka muna sa kondo ko habang wala ako. Kagat ang iba bang labing umiling siya. Ayoko, nakakahiya na, Pierre. Ang dami-dami mo nang nagawa para sa akin. Ang dami ko ng utang sa'yo. Kapag kailangan ko ng tulong, ikaw na lang ang laging nandyan para sa akin. Because that's what friends are for, Mary. Kaya nga ako ang best friend mo, di ba? Oo nga, pero ayoko namang abusuhin ng pagiging magkaibigan natin. Mahiya naman ako sa katawan, no? Kaya ayokong tumira dito habang wala ka. Alright. How about bayaran mo na lang ang pagtira mo dito? Okay ba yun? Inikot niya ang tingin sa kabuuan ng kusina nito. Magkano naman? 5K lang ang budget ko sa apartment. Ang ganda nitong condo mo. Hindi naman perang ibabayad mo sa akin eh. Don't worry. Kumunot ang noo niya. Ano? Sinalubong ni Pierre ang tingin niya. Pakasalan mo ako. Nahinto siya sa akmang pagsubo. Anong sabi mo? Pakasalan kita? Niloloko mo ba ako, Pierre? I'm serious, Mary. Ibinaba niya ang hawak na kabyertos. Bakit naman gusto mo pakasalan kita? Teka. Don't tell me nang namatay ang lolo mo may iniwan siyang probiso sa'yo. Tulad ng nababasa ko at napapanood na ginagawa ng mga mayayaman sa mga tagapagmana nila. 9 na buwan na nakalilipas mula nang pumanaw ang lolo ni Pierre na siyang nagpalaki sa binata. Pareho sila ni Pierre na walang kinalakihang mga magulang. Subalit hindi tulad niya na hindi alam kung sinong nagluwal sa kanya. Maagang namatay ang ama at ina ng binata dahil sa isang aksidente. Lumaki si Pierre sa abuelo nitong si Dr. Francisco Alcaraz. Isang doktor at negosyante na may-ari ng isa sa mga pinakamalaking pribadong ospital sa bansa. Ngumiti si Pierre. That's exactly right, Mary. Hoy, seryoso ba? I'm serious, Mary. Hindi naman ako magbibiro tungkol sa ganitong bagay. Tumikim ito at sumeryoso. According to Lolo's will, kailangan ko magpakasal before I turn 32 para maisalin sa pangalan ko mga naiwan niya sa akin. Kasama na dun ang shares ko sa ospital namin.
31 ka na. Yes, I only have less than a year to fulfill my grandfather's will. Kapag hindi ako nagpakasal bago ako mag-32, paghahatian ng ibang kamag-anak ko ang share na dapat ay para sa akin. Inabot nito ang kamay niya at hinawakan yun. So, I want you to marry me, temporarily, Mary. Temporarily? Yes. Sabi ni Attorney Madrigal, I only need to stay married for 6 months before everything gets transferred to my name. So pagkatapos ng 6 months, pwede na tayong maghiwalay. Teka, ibig sabihin, sa papel lang tong magiging kasal natin? Well, yes. Unless ayaw mong sa papel lang. Sabay na umangat ang kilay at isang sulok ng labi nito. Sira, nililinaw ko lang. Siyempre malay ko ba kung kailangan pa nating umaktong parang totoong mag-asawa sa harap ng ibang tao. Baka mailang tayo sa isa't isa kapag ganun. Ayoko namang maapektuhan yung pagkakaibigan natin. Ngumiti si Pierre. Don't worry, Mary. Hindi naman natin kailangan magpanggap sa harap ng ibang tao eh. Besides, 3 months naman ako nasa Australia, di ba? Teka, pag-iisipan ko pa. Muli niyang inabot ang baso ng tubig. Kailangan ko pa bang lumuhod sa'yo para umuo ka, Mary? Napanguso siya. Well, come to think of it, hindi pa kita nakikitang lumuhod, Pierre. Gusto mong makita? Ngayon na ba? Natawa siya. Ito naman, joke lang. Fine, payag ako maging temporary wife mo. Really? Malawak ang ngiting pinisil ni Pierre ang palad niya. Thank you, Mary. Sus, wala yon sa dami ng naitulong mo sa akin. Ngiti niya sa binata. Pinakawalan nito ang kamay niya at pinagpatuloy nila ang pagkain. Pagkatapos mag-almusal ay sinamahan siya ni Pierre na kumuha ng mga damit at gamit mula sa apartment niya. Nagpasalamat siya na pagdating doon ay hindi nila nakita ang anino ng dating nobyo. Hindi ko alam na copy ka pala, Mary. Nakangusong nagangat ito ng kilay nang iangat ang isang bra na hawak nito. Tinutulungan siya ng binata na mag-impake ng damit. OMG ka, Pierre! Akin na nga yan! Mabilis na hinablot niya ang bra mula sa binata at ipinasok yun sa maleta. Saka excuse me, may boobs ako, hindi lang halata no? Baka gusto mong ipakita ko pa sa'yo. Nagangat siya ng kilay at bahagyang iniliyad ang dibdib. Okay. Wala naman ako sinabing wala eh. Saka anong ipakita? Gusto mo bang bangungutin ako? Natawa siya sa sinabi nito. Ang OA mo, Pierre. Bangungutin talaga? Dahil matagal na silang magkaibigan ng binata ay sobrang komportable na nila sa isa't isa. Kay Pierre lang siya nakakapag-joke ng mga ganoong bagay. Bahagyang natawa ang binata bago si Meryoso. Fine, bilisan na lang natin para makaalis agad tayo. Baka pag nakita pa natin yung gagong ex mo, kung ano pang magawa ko ron. Wag, ano ka ba? Sayang ang gwapong mukha mo, Pierre. Sino naman ang may sabing magpapasuntok ako sa muka? Siya lang ang babangasan ko. Pumalatak si Mary. Grabe, Dok. Kung makapagsalita ka naman, parang sanay ka makipagbasag ulo ah. Hindi pa nga kita nakikitang makipag-away eh. I don't like getting into fights. That's why I always choose my battles. Kaya nga, allergic ka kasi sa away. Isa si Pierre sa pinaka-level-headed na tao na nakilala niya. Kaya nga nag-aaral pa lang sila ng nursing ay nasabi na niya na bagay talaga dito ang maging doktor. Sinalubong ni Pierre ang mga mata niya. Yes, I'm allergic to fights. Pero pagdating sa'yo, handa ako makipagpatayan, Mary. Ganun ka ka-importante sa akin. Napangiti siya. Grabe, nakaka-touch naman, Pierre. Huwag mo naman akong paiyakin ulit. Ulit? Kailan ba kita pinaiyak? Kahapon, di ba, umiyak ako? Hindi ako nagpaiyak sa'yo kahapon. Inabot nito ang takas na buhok sa mukha niya at inipit sa likod ng kanyang tenga. Don't shed a tear now. Ayokong nakikitang umiiyak ka. Pangit ka kapag umiiyak. Napaingos siya. Alam mo, okay na sana eh. Tapos bigla kang babanat ng ganyan sa dulo. Joke lang, Nurse Mary. Natatawang sagot ni Pierre. Pabirong napairap siya rito bago pinagpatuloy ang ginagawa. Ilang sandali pa ay natapos na sila. Agad niyang niyayang umalis si Pierre. Nasa hallway sila ng binata nang makasalubong nila ang dating nobyo. Agad na umahon ang galit niya nang makita ang pagmumukha ni Owen. Anong ibig sabihin nito, Mary? Salubong ang kilay na tanong ni Owen nang sulyapan ang maletang dala ni Pierre.
Sa tingin mo pagkatapos ng ginawa mo sa akin, makakaya kong tumira dito sa apartment mo, Owen? Puno ng sarkasmo ang sagot niya sa lalaki. Hindi pa tapos ang kontrata mo. 6 na buwan ang kontrata niya sa apartment building ng binata. Nagangat siya ng kilay dito. Oh, don't worry. Tatapusin ko ang bayad ko sa'yo. Hindi ko pahahakutin ang lahat ng gamit ko. Kung ganun, saan ka tutuloy ngayon? Wala ka nang pakialam dun. Baka nakakalimutan ng break na tayo. Sinulya pa ng dating nobyo si Pierre. Ano, Mary? Don't tell me makikitira ka dyan sa kaibigan mo. Ni hindi kita mapilit na makipag-live-in sa akin. Pero pagdating sa ibang lalaki, ang bilis mong pumayag. Watch your words, Francisco. Matalim na sagot ni Pierre sa kaharap. Mabilis na hinawakan ni Mary ang braso ni Pierre para pigilan ito sa anumang balak nitong gawin. Yun ang unang beses na narinig niya ang tonong yun mula sa kaibigan. Alam pa naman niyang mas nakakatakot magalit ang mga kalmadong taong tulad ni Pierre. Shut up, Owen. Talagang pagkatapos ng ginawa mo sa akin, may gana ka pa magsalita ng ganyan? Sikmat niya sa dating nobyo. Hindi mo naman ako masisisi kung naghanap ako sa iba, Mary. May pangangailangan ako bilang lalaki at hindi mo na ibigay yun. 1 taon na tayo pero puro halik lang ang binibigay mo sa akin. Sa tingin mo makukontento ako sa ganun? Napaka-arte mong babae ka. Kung hindi ka lang maganda, hindi ako magtsatsaga sa'yo. Gago ka pala talaga eh. Sigaw ni Pierre. Sa pagkakataong yon ay hindi na napigil ni Mary ang kaibigan nang sigurin nito si Owen at bigyan ng suntok sa muka. Napaatras ang dating nobyo at napabuway ng tayo habang hawak ang nasaktang panga. May dugong lumabas mula sa pumutok na labi nito. Pierre, calm down. Malakas ang tibok ng pusong hinawakan ni Mary ang t-shirt ng matalik na kaibigan nang tila akmang susugurin nitong muli si Owen. Sumulip siya sa dating nobyo at nanlaki ang mga mata niya nang makitang ito naman ang susugod kay Pierre. Tumigil ka, Owen. Huwag na huwag mo sasaktan si Pierre. Sigaw niya sa dating nobyo. Iniharang niya ang sarili sa harap ni Pierre upang protektahan to. Please, Mary. I don't need protection. Marahang wika sa kanya ni Pierre. Nagawa pa nitong ngumiti sa kanya bago ibinalik ang tingin kay Owen. Go ahead and hurt me. Let's see kung saan ka pupulutin pagkatapos nito. Do you know my ninong is a general in the AFP? Kung ako sa'yo, Owen, mag-iingat ako sa mga sasabihin ko. I can easily hunt you down, torture you, and make you disappear here on Earth without any traces. Nakita niya ang biglang pamumutla sa mukha ng dating nobyo sa mga sinabi ni Pierre. Tila pa nga na estatwa ito sa kinatatayuan. Come on, Mary. Baling sa kanya ni Pierre. Ngumiti ito at inilahad ng isang kamay sa kanya. Walang imik na nagpatianod siya sa binata. Bago nilalagpasan si Owen ay tinapik pa ni Pierre ang balikat nito. Remember my words, Owen. Malamig ang boses at may halong pagbabantang wika nito sa lalaki. Iniwan nila ni Pierre na tulala ang dating nobyo. OMG ka, Pierre. Grabe yung sinabi mo kay Owen. Kahit ako natakot Wika ni Mary sa kaibigan nang makapasok sila sa kotse nito. Nasa front seat siya katabi ng binata. Nailagay na nila ang maleta niya sa backseat ng sasakyan. Serves him right, Mary. I can't believe he insulted you and even blamed you for cheating on you. Ang kapal nga ng mukha niyang isisi sa akin ng pangangaliwa niya. Una pa lang naman sinabi ko na sa kanya na hindi ako open sa premarital sex. Tapos ngayon biglang sisisihin niya ako. As if naman pinaasa ko siya. Dahil lumaki si Mary sa poder ng mga madre, kahit na kuminsan ay wala siyang prenong magsalita, lumaki pa rin konserbatibo ang dalaga. Ipinangako niya kay Sister Isabel, ang madre na siyang tumayong ina niya, na isusuko lang niya ang sarili niya sa kanyang magiging asawa. For 2 years na paniwala ako ni Owen na matinong lalaki talaga siya. Pumalatak siya at bumaling kay Pierre. Sana naman ang susunod na boyfriend ko katulad mo na. Bahagyang nag-angat ng kilay si Pierre. Wait, baka nakakalimutan mong hindi ka pwedeng makipag-date. You're gonna be married to me. Hindi ko naman sinabing makikipag-date ako agad. Pero sana ang susunod na makikilala ko, katulad mo. Gwapo, matalino, mabait, tapos sweet pa, gentleman. Bahagyang natawa si Pierre. I'm sorry, Mary, pero rare na mga kagaya ko. Ano yun? Kumbaga sa hayop, endangered species ka na? Nakangiting sambit niya.
Well, kung sa bagay, totoo naman din. Speaking of totoo, yung sinabi mo kay Owen, pananakot lang yun, di ba? Bakit? Ayaw mo totohanin ko? Ano ka ba? Kahit gagawang ex ko, hindi ako masamang tao para hilingin na may mangyaring masama sa kanya. Ayaw yun ni Lord. Don't worry, tinakot ko lang naman siya. You know I'm not that kind of person, Mary. At hindi siya special para pag-aksayahan ng oras. Humisi siya sa binata. Pero in fairness, nakakatakot ka pala kapag ganun ang ekspresyon mo. Ang hot mong tingnan. Pwede kang maging gwapong villain sa K-drama, Pierre. Hindi naman ako Koreano. Kebs na, gwapo ka naman eh. Natatawang napailing na lang si Pierre. Come on, put on your seatbelt. Alis na tayo. Ikinabit niya ang seatbelt. Subalit natigilan siya nang hawakan ni Pierre ang manibela. Wait, namumula ang isang kamay mo. Anya na ang tinutukoy ay ang kamay na ginamit nito sa pagsuntok kay Owen. This is nothing, Mary. Hindi ko alam na masyado palang matigas ang mukha ng Owen na yun. Ha? Anong nothing ka dyan? Akin na nga. Kinuha niya ang kamay ni Pierre at in-inspection yun. May masakit ba? Baka mamaya may nabali na palang buto dyan. Walang masakit, Mary. Everything's fine. Mula sa kamay nito ay nagangat siya ng tingin sa lalaki. Buti naman. Ingatan mo tong kamay mo. Paano ka magiging magaling na cardiothoracic surgeon kapag na-injure ang kamay mo, ha? Sumilay ang ngiti sa mukha ni Pierre. Yes po, Nurse Mary. Sa halip na pakawalan ng kamay ng lalaki ay marahang minasamasahe niya yon. Dinaman niya ang maliliit na buto nito sa daliri upang makatiyak na walang nabali roon. Mukhang okay nga lang. Anya nang bitiwan ng kamay ng binata. Kumunot ang noo niya nang mapansin na bahagyang namumula ang magkabilang tenga nito. Okay ka lang, Pierre? Yeah, I'm fine. Mabilis na sagot nito bago humisi. Pwede ka palang maging masahista, Mary. Natawa na lang siya. Sige na, mag-drive ka na. Next time, huwag mo nang ipapahamak niya ang kamay mo, okay? Sa wakas ay pinaandar na ni Pierre ang sasakyan. Sa halip na dumiretso ng uwi sa unit nito, ay nagpunta sila sa mall para doon na kumain. Nag-insist din ang binata na bumili ng gagamitin nilang singsing para sa kasal. Gabi na rin nang makabalik sila sa kondo nito. 3 araw ang lumipas ay nagpakasal sila sa tulong ng kakilalang judge ng lalaki. Tulad ng napag-usapan nila, sa pisngi siya hinalikan ni Pierre nang ideklara na kasal na sila. Wow, sinong mag-aakala na magiging Mrs. Alcaraz pala ako? Wika niya kay Pierre. Dumiretso sila sa isang restaurant pagkatapos ng kasal para mag-celebrate. In fairness, ang ganda nitong singsing. Pwede bang akin na lang to kahit maghiwalay na tayo? Sa'yo naman na talaga yan. Sa tingin mo ba babawiin ko pa yan sa'yo? Napangisi siya. Naku, iba talaga tong si Doc Pierre. Namimigay lang ng mamahaling singsing. Nakakagulat ba yun? May asawa na kita. Kumindat ito sa kanya bago sumubo ng pagkain. Natawa na lang siya sa sagot nito. Pagkatapos kumain ay nagpunta sila sa supermarket para mag-grocery. Bukod sa mamimili sila ng local snacks na dadalhin ni Pierre sa Australia, ay gusto raw nitong punuin ang pantry ng unit nito bago ito umalis. Ayaw mo talaga ako magutom, ha? Pagbibiro niya sa binata habang naglalagay sila ng karton ng fresh milk sa cart. Siyempre, sino bang asawa ang gustong magutom ang asawa nila? Sagot ni Pierre. Grabe, ha? Kanina pa pinabanggit yung word na asawa. Inaasar mo ba ako, Doc? Natawa si Pierre at inilabas ang cellphone sa bulsa. Isang smile nga dyan, asawa ko. Para may maipakita akong picture mo kapag may nagtanong sa akin dun sa Australia kung may asawa na ako. Pabirong inirapan niya si Pierre. Subalit sa huli ay nag-post pa rin siya sa harap nito. Patingin nga ako, baka mamaya hindi maganda yan, ha? Anya kay Pierre. Mula sa screen ng cellphone ay tumingin sa kanya ang binata. Nagtama ang mga mata nila. Maganda. Lagi ka namang maganda, Mary. Hindi maintindihan ni Mary kung bakit na mga sandaling yon ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumikhim siya at mabilis na kinuha ang cellphone mula kay Pierre. Oh, tama ka naman. Maganda nga ako dito. Sabi ko sa'yo eh. Nakangiting ibinalik niya ang cellphone kay Pierre at dumampot ng karton ng gatas para ilagay sa cart. Akala ko ba ayaw mo ng soy milk?
Sa sinabing yun ni Pierre ay napagtanto niyang soy milk ang nilagay niyang gatas sa cart. Mabilis na inalis niya yon. Okay ka lang, Mary? Tanong ni Pierre. Ano bang nangyayari sa'yo, Mary? Sinabihan ka lang ni Pierre na maganda na torete ka na. Para namang first time mo yung narinig sa kanya. Wika ng dalaga sa isip. Okay lang ako. Doon tayo sa kabila. Gusto ko ng tinapay. Itinulak niya ang cart patungo sa kabilang section ng supermarket. Habang nakapila sila sa counter ay sinabi ni Pierre na ito ang magbabayad ng mga pinamili nila. Sigurado ka? Pati yung para sa akin babayaran mo? Itinaas ni Pierre ang kaliwang kamay kung saan naroon ang wedding ring nila. I'm your husband now, am I not? Ganon? So, iiwanan mo rin ba ako ng budget pag alis mo? Pabirong tanong niya sa lalaki. Magkano bang kailangan ng misis ko? Okay na ba ang 1 million per month? Namilog ang mga mata niya bago pabirong pinalo sa braso si Pierre. OMG ka? 1 million per month talaga? Mamaya, matuto pa ako magsugol dahil dyan. Kasalanan mo yun kapag nagkataon. Excuse me, umuusad na po ang pila. Untag sa kanila ng dalagitang kasunod nila sa pila. Ay, sorry miss. Itong misis ko kasi masyadong nakakadistract ang kagadahan eh. Baling ni Pierre sa dalagita. Nagiinit ang pisnging pinandilatan niya si Pierre. Isang ngisi lang ang isinagot nito sa kanya bago inilabas ang wallet nito. Ako pa ang sinisi mo. Ikaw naman tong may kasalanan. Pabulong na wika niya sa lalaki habang naglalakad sila palabas ng supermarket. Mahina niyang kinurot ang tagiliran nito. Aray ko naman, Mary. Ganito ka pala maging asawa. Karinyo brutal ang paglalambing mo. Huwag mo ako lokohin. As if naman nasaktan ka, puro muscle yung tiyan mo. Na-feel mo ba ang abs ko, asawa ko? Nakaangat ang kilay at pilyong tanong nito. Sus, feel na feel mo naman ang abs mo. Natawa to. Siyempre, pinaghirapan ko kaya to. Ikaw din naman proud ka sa mga bagay na pinaghirapan mo, di ba? Oo na nga po. Natatawang sang-ayon niya rito. Tulak-tulak ang cart ng mga pinamili nila ay dumiretso siya sa sasakyan ng binata. 2 araw ang lumipas ay dumating na ang araw ng flight ni Pierre. Hinatid niya ang lalaki sa airport. Don't worry Pierre, aalagaan ko ang kondo mo. Wika niya sa lalaki pagdating nila sa departure area ng NAIA. I don't really care about my pad, Mary. Ang alagaan mo mabuti ang sarili mo. Huwag ka magpapagutom. Kahit busy ka sa trabaho, huwag mong kalimutang kumain. Lumabi siya kay Pierre. Grabe ka naman magbilin. Ginagawa mo akong bata Baka nakakalimutan mong nurse ako, Doc. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Pinapaalala ko lang po, Nurse Mary. Kapag may problema, tawagan mo agad ako. Parang hindi ka mabibisi dun Masuyong umiti si Pierre. I'll be busy, but I will make time for you, Mary. Napangiti rin siya sa narinig. Kasabay niyon ay tila may mainit na kamay na humaplo sa puso niya. So call me, okay? Lalo na pag namimiss mo na ako. Pagpapatuloy ni Pierre. As if naman mamimiss kita. Pabirong sagot niya. Aba, grabe naman tong asawa ko. Kakakasal lang namin tapos hindi pala ako mamimiss. Natawa siya. Feel na feel mo Pero oo, tatawag ako kapag namimiss kita. Tawagan mo rin ako kapag miss mo na ako Eh di araw-araw kitang tatawagan yan. Araw-araw kitang mamimiss Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya napigil ang pag-iinit ng pisngi. Sasagot ako basta hindi ako busy. Ilang minuto pa ang lumipas ay narinig na ang anunsyo para sa boarding ng eroplanong sasakyan nito. Safe travels, Pierre. Anya sa binata. Thank you, Mary. I'll call you the moment I landed. Tumango siya rito. Sige na, baka maiwan ka pa ng eroplano. Wait. Anito at ibinuka ang 2 kamay sa harap niya. Ngumiti siya at niyakap ang lalaki. Mag-ingat ka doon, Pierre. I will. Don't worry. Uuwi ako ng safe sa'yo. Napangusong nag-angat siya ng tingin dito. Sa akin talaga? Where else? Ikaw yung asawa ko Sagot nito kasabay ng paghaplo sa buhok niya. I will miss you, Mary. Mamimiss din kita, Pierre. Sagot niya bago humiwalay sa lalaki. Teka, wala bang goodbye kiss galing sa asawa ko? Goodbye kiss ka dyan.
Nakangising nag-angat ng kilay si Pierre. Come on, 3 months tayong hindi magkikita. That's 90 days and... Bago pa matapos si Pierre sa pagsasalita ay tumingkayad na siya para halikan sa pisngi ang binata. Subalit bago pa lumapit ang labi niya sa pisngi nito ay pumihit si Pierre. Ang ending, sa labi ni Pierre naglanding ang mga labi niya. Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng mabilis na pag-atras mula sa lalaki. Subalit bago siya makaapuhap ng sasabihin, ay muling umalingaw-ngaw ang anunsyo para sa flight nito. I have to go, Mary. Marahan ang ngiting wika ni Pierre. Tila baliwala lang dito ang nangyari. Wala sa sariling tumango siya sa lalaki. Habang sinusundan niya ang papalayong bulto ni Pierre, ay rinig niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang lambot ng mga labi nito. Hindi siya makapaniwalang dahil sa isang aksidente ay nahalikan niya si Pierre, ang best friend niya. Just like what you said, it's an accident, Mary. Mukha namang baliwala lang kay Pierre yun kaya huwag ka nang mag-overthink. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Kinagat niya ang ibabang labi bago nagpakawala ng hininga. Habang palabas siya ng airport ay pilit niyang kinalimutan ang nangyari. Umuwi siya sa kondo ni Pierre para maghanda sa pagpasok sa trabaho. Habang nasa biyahe patungo sa ospital, ay nakatanggap siya ng notification sa backing app ng cellphone niya. Nanlaki ang mata niya nang makita na may pumasok na 1 milyon sa savings account niya. OMG tong si Pierre. Tinotoo talaga yung sinabi na bibigyan niya ako ng 1 million per month. Hindi makapaniwalang wika niya sa isip. Mahigit 8 oras ang nakalipas, pa-out na siya sa trabaho nang makatanggap siya ng tawag mula sa lalaki. Pierre! Bati niya sa binata. I just landed here in Sydney Airport, Mary. Wika nito mula sa kabilang linya. Talagang tinawagan mo nga ako Bahagyang natawang sagot niya. Of course. Kailan ba ako hindi tumubot sa sinabi ko? Napangiti siya. Wait, teka pala. Bakit ka nagpadala ng 1 million sa account ko? I told you, allowance mo yun ngayong buwan. See, galante akong asawa. Pierre naman, alam mong nagbibiro lang ako noon. Bahala ka, hindi ko yun gagastusin. Magtatampo ako kapag hindi. Just accept it, Mary. Treat yourself, okay? Bumili ka ng mga kailangan mo sa bahay, then save the rest. Basta huwag kang magsusugal, itatakwil ka ni Sister Isabel niyan. Natawa siya sa huling sinabi nito. Sira, as if naman gagawin ko talaga yun. Kumusta pala ang flight mo? It was a smooth flight. I'm just waiting for my taxi now. Ikaw, nasa trabaho ka pa ba? Hindi ka ba nagpalipas ng gutom kanina? Don't worry, kumain po ako. Sinigang na baboy ang lunch ko tapos minudo ang dinner. Nagmerienda rin ako ng sandwich. Oh, complete details yan, Doc, ha? Narinig niya ang mahinang tawa nito sa kabilang linya. Very good ka dyan, asawa ko. Nag-init ang pisngi niya sa sinabi ni Pierre. Ewan ko sa'yo, Pierre. Sige na, pauwi na ako. Magpahinga ka ng mabuti pagdating mo sa apartment mo dyan. Take her on your way home, Mary. I'll call you tomorrow. Nakangiting ibinaba niya ang tawag at bumalik sa nurse station para magpaalam sa mga kasama. Oh, akala ko break na kayo ng boyfriend mo, Mary. Sino ba yung tumawag sa'yo at ang ganda ng ngiti mo? Tanong sa kanya ni Penny. Ah, si Pierre yun. Nagpunta kasi siya ng Australia. Wala siyang planong ipaalam sa mga kasama niya sa trabaho na ikinasal siya kay Pierre dahil temporary lang naman ang kasal nilang yun ng lalaki. Oh, ang gwapo talaga nung si Doc Alcaraz, no? Sana may ganun din ako kagwapong best friend. Napangiti lang siya sa sinabi ng babae bago nagpaalam dito na mauuna nang umuwi. Subalit nawala ang ngiti niya nang makasabay niya sa elevator si Dr. Marshall. Nurse Mary. Bati sa kanya ng doktor. Ginantihan niya ng bati ang matandang doktor. Head ito ng pulmonary department. Mabait naman ito, subalit hindi niya gusto ang malalagkit na tingin na madalas nitong ibigay sa kanya. Pauwi ka na ba, Nurse Mary? Gusto mong sumabay sa akin sa kotse ko? Sayang naman ang magandang kutis mo kung mauusukan lang sa biyahe. Nakangiting tanong ng matandang doktor. Pinasadahan pa siya nito ng tingin. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya sa matanda. Salamat po pero hindi na, Doc. May dadaanan pa kasi ako at saka may pang taxi naman ako. Nagpasalamat siya sa pagbukas ng elevator.
Paglabas niya ng ospital ay pumara siya ng taxi at nagpadiretso sa kondo ni Pierre. Kinabukasan ay rest day ni Mary sa trabaho bago mag-adjust ng oras ng pasok niya. Pagkatapos mag-almusal ay nagdesisyon siyang bumisita sa bahay ampunan na kinalakhan. Bago tumuloy doon ay namili muna siya ng mga pagkain na ibibigay sa mga bata. Regular siyang dumadalo sa ampunan minsan sa isang buwan. Mary, mabuti naman at maayos ka nakarating anak. Salubong sa kanya ni Sister Isabel. Agad itong nag-utos sa ilang tauhan ng ampunan na tulungan siya sa kanyang dala. Siguradong matutuwa na naman ng mga bata sa pagbisita mo. Wika ng matanda sa kanya. Ngumiti siya kay Sister Isabel. Pagdating nila sa malawak na playground kung saan kasalukuyang naroon ang mga bata, ay agad siyang sinalubong ng mga ito. Kulang 50 bata ang kasalukuyang kinakanlong ng naturang ampunan. Nurse Ganda, na-miss ka namin! Wika sa kanya ng mga ito. Na-miss din kayo ni Nurse Ganda. Malaki ang iting wika niya sa mga bata. Si Doc Pogi po nasan? Bakit hindi mo po kasama? Tanong sa kanya ng 5 taong gulang na batang babae na si Leia. Si Pierre ang tinutukoy ng mga itong Doc Pogi. Kapag bumibisita siya sa ampunan ay sumasama sa kanyang lalaki. Sa katunayan ay isa si Pierre sa mga regular donor ng orphanage. Nasa Australia ngayon si Doc Pogi eh. Australia? Malayo ba yun, Nurse Ganda? Oo, malayo yung Australia. Kailangan sumakay ng airplane papunta doon. Mamimiss mo si Doc Pogi niya, Nurse Ganda. Wika naman sa kanya ng 7 taong gulang na si Marco. Oo nga miss ko na agad siya. Wika niya sa mga ito. Isang araw pa lang mula nang umalis si Pierre ay aminado siyang namimiss na niya ang lalaki. Sa katunayan, hindi siya agad nakatulog kagabi dahil hindi siya sanay na mag-isa lang sa unit nito. Video ko na lang po kayo lagi ni Doc Pogi para po di mo siya mamiss, Nurse Ganda. May wifi naman sa Australia, di ba? Ngumiti siya kay Leia. Yes, I will video call Doc Pogi. Pagkatapos niya makipag-usap sa mga bata ay hinayaan niya ang mga itong kumain. Lumapit siya kay Sister Isabel para ito naman ang kamustahin. Ikaw, Mary anak, kamusta ang trabaho? Tanong sa kanya ng madre. Ngumiti siya. Okay naman po, sister. Kahit nakakapagod, at the end of the day, masaya pa rin. Mabuti kung ganun, anak. Kumunot ang noo ng kausap nang mapansin ang singsing sa kaliwang kamay niya. Bago pa niya maitago yun ay hinawakan na ni Sister Isabel ang kamay niya. Hindi ba't wedding ring ito, Mary? Teka, wag mo sabihing nagpakasal ka na sa nobyo mo. Hindi po, sister. Sa katunayan, break na kami ni Owen. Nahuli ko po siyang may ibang babae. Nabigla ang madre sa ibinalita niya. Nako, akala ko pa naman maayos na lalaki ang Owen na yun, anak. Hayaan mo, ang Diyos na ang bahala sa kanya sa ginawa niya sa'yo. Blessing in disguise pa nga po yung pagkahuli ko sa kanya. Kasi at least nalaman ko agad kung anong klaseng lalaki pala siya. Tama ka. Mabalik tayo sa singsing na suot mo, anak. Saan mo nakuha ang singsing na to? Mukhang mamahalin na. Napalunok siya sa tanong ng kaharap. Alam niyang kung may isang taong hindi niya kayang pagsinungalingan, yun ay walang iba kundi si Sister Isabel. Nagpakasal po ako kay Pierre, sister. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay agad niyang ipinaliwanag sa matanda ang pabor na hiningi sa kanya ng lalaki. Sagrado ang kasal, Mary, anak. Pandaraya ang ginawa niyo ni Pierre sa huling habilin ng namayapa niyang abuelo. Wika sa kanya ni Sister Isabel. Kinagat niya ang ibabang labi. Alam ko po, sister. Pero wala rin kasing choice si Pierre. Wala pa yata siyang planong magpamilya. At saka wala siyang girlfriend ngayon. Pagtatanggol niya sa kaibigan. Kung ganon, talagang maghihiwalay kayo ni Pierre pagkatapos ng 6 na buwan? Oo naman po, sister. Tulad ng sinabi ko sa inyo, temporary at sa papel lang tong kasal namin ni Pierre. Paano kung mahulog ang loob niyo sa isa't isa ni Pierre? Napaawang ang mga labi niya sa sinabi ng madre. Sister naman, malabo po yan. Bakit naman malabo? Pareho kayong single ni Pierre. Isa pa, matagal na kayong magkaibigan. Yun na nga po, matagal na kami magkaibigan. Mahigit 1 dekada na po.
Kung magkakagusto kami sa isa't isa, sana matagal na. Paano kung matagal nang may gusto sa'yo si Pierre at hindi lamang maamin sa'yo ang nararamdaman niya? Sister, alam kong kaibigan lang po ang turing sa akin ni Pierre. Giit niya sa kausap. How about you, Mary? Hindi mo ba naisip na baka may gusto ka kay Pierre? Na hindi mo lang natutuklasan ang nararamdaman mo sa kanya dahil sa pagiging magkaibigan niyo, anak? Bahagya siyang natawa. Sister naman, paano magkakagusto ako kay Pierre may mga nagiging boyfriend ako? Seryoso siyang pinagmasdan ng madre. Pero sa obserbasyon ko, hindi malalim ang pagmamahal mo sa mga naging nobyo mo, anak. Kapag nag-uusap tayo, si Pierre ang madalas na binabanggit mo sa akin. Muli siyang napalunok. Mali po kayo, sister. Kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Pierre at hindi ako magkakagusto sa kanya. Sa halip na kontrahin ng sinabi niya, ay isang makahulugang ngiti ang ibinigay sa kanya ng matandang madre. Hahayaan kitang diskubrihin ang sarili mong nararamdaman, anak. Indeed, the Lord says that everything will happen according to His will. Naputol ng pag-uusap nila nang tawagin si Sister Isabel ng isa sa mga tauhan ng orphanage. Bumalik si Mary sa mga bata upang makipagkwentuhan sa mga ito. Hapon na nang makauwi siya sa kondo ni Pierre. Katatapos lang niyang kumain ng hapunan nang tumawag sa kanya ang lalaki. Dahil video call yon, ay mabilis na inayos niya ang buhok bago sinagot ang tawag. Hi Pierre! Bati niya sa matalik na kaibigan. Natigilan siya nang makitang nasa kama na ang lalaki. Nakasuot ito ng puting sando at nakasandal sa headboard ng kama. Naalala niyang advance ng 2 oras ang Sydney, Australia sa Pilipinas. Nag-dinner ka na? Tanong ni Pierre. Oo, kakakain ko lang. Galing ako sa orphanage kaya bumili lang ako ng pagkain sa labas. May butil ng kanin ka pa nga sa mukha eh. Nakangising wika ni Pierre. Ha? Saan? Nag-iinit ang pisnging tanong niya rito. Sa kaliwang pisngi, malapit sa lips, Mary. Mabilis na inalis niya ang butil ng kanin sa pisngi. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay hiyang-hiya siya kahit na si Pierre lang naman ang kausap niya. Kasalanan to ni Sister Isabel eh. Wika ni Mary sa isip. Mula kasi noong umalis siya sa ampunan, ay hindi na mawala sa isip niya ang sinabi nito tungkol sa kanila ni Pierre. Ikaw, nag-dinner ka na? Tanong niya sa lalaki. Tapos na. I was about to sleep now when I decided to call you. Kumusta kanina sa ampunan? Ay nako, hinahanap ka ng mga bata. Nasaan daw si Doc Pogi? Sabi ko, nasa Australia ka. Nakita niya ang paglaki ng ngiti nito mula sa screen. Pagbalik mo next month, sabihin mo papasalubungan ko sila ng chocolates pag uwi ko. Natawa siya. Sus, tuwang-tuwa kang masabihan ng Doc Pogi ah. Siyempre, alam kong totoo yun kasi hindi naman nagsisinungaling ang mga bata. Nakangising sagot nito na kumindat pa sa kanya. Muling nag-init ang pisngi niya sa ginawang yun ni Pierre. Nagpasalamat na lang siya na hindi niya personal nakaharap ang lalaki. Parang may sumpa yata yung sinabi ni Sister Isabel. Wala naman akong ganitong reaksyon dati kay Pierre ah. Anya sa sarili. Bakit ka ba nakasando? Baka magkasakit ka dyan. Anya sa kausap. Uy, concern sa akin ang asawa ko. Lalong nag-init ang pisngi niya sa sagot nito. Siyempre, ayoko magkasakit ka. Mag-isa ka lang dyan, walang mag-aalaga sa'yo. Don't worry, Mary. Inaalagaan ko ang sarili ko dahil ayoko mag-alala ka sa akin. Saka summer naman dito kaya nakasando ako. Tumikhim siya. Mabuti naman kung ganun. Ikaw din, alagaan mo mabuti ang sarili mo. Ngumuso siya para pigilang mangiti. Oo naman, hindi mo na kailangan sabihin yan. Isang oras pa silang nag-usap ni Pierre bago sila nagpaalam sa isa't isa. Sa loob ng isang oras na yon ay hindi mawala ang ngiti sa mga labi ni Mary. Sige na, matulog ka na Pierre. Good night. Wika niya rito. Good night, Mary. Huwag ka magpuyat ah. Yes po. Wala sa sariling napahawak siya sa nakangiting mga labi matapos ibaba ang hawak na cellphone. Nang gabing yon, kahit mag-isa siya sa silid ni Pierre, ay nakatulog siya ng maayos habang yakap ang una nito. Sa sumunod na mga araw ay regular ang naging pagtatawagan nila ni Pierre sa gabi. Kahit na hindi agad sila nakakapag-reply dahil sa kanya-kanyang ginagawa,
ay hindi nila nakalimutang magpadala ng mensahe sa isa't isa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Namalaya na lang ni Mary na mag-iisang buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Pierre. Araw ng Sabado. Palabas na siya sa ospital mula sa kanyang duty nang isang malaking basket ng bulaklak at paborito niyang tsokolate ang inabot sa kanya ng delivery boy. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang note na nasa basket. Happy first monthsary asawa ko. From your poging asawa. Mahinang basa ni Mary sa mga letrang nakalagay sa card. Napangiti siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Mary, kanina galing yan? May bagong manliligaw ka? O sisa sa kanya ni Penny? Ha? Wala ah. Sagot niya bago ay tinago ang note sa bulsa ng uniform. Sus, naglilihim ka na. In fairness, mukhang bongga yung bago mong suitor ah. Kindat nito sa kanya bago siya nilagpasan. Pagdating ni Mary sa condo ni Pierre, ay agad niyang tinawagan ng lalaki. Mula sa screen ay nakita niya ang gwapong mukha nito. Background nito ang kusina ng apartment na tinutuloyan nito roon. Hello, asawa ko. Did you receive the basket I sent you? Nakangiting tanong nito. Nag-init ang mukha niya sa naging pagbati nito. Pierre, bakit ka nagpadala pa ng bulaklak at chocolates? Hindi mo ba nabasa yung notes? It's our first monthsary today. Isang buwan na tayong mag-asawa, Mary. What? Hindi mo man lang mababatiin yung asawa mo? Teka, kung makapagsalita ka, parang totoo tayo mag-asawa. Natatawang nag-angat ng kilay si Pierre. Totoo naman talaga, di ba? We're married for real. Now, where's my greeting from my wife? Hindi niya maintindihan kung bakit tila may natunaw sa kanya nang malambing na bigkasin ni Pierre ang salitang my wife. Bigla ring nagbago ang tibok ng puso niya. Nang mga sandaling yon ay muling bumalik sa kanya ang sinabi ni Sister Isabel. Hindi kaya totoo ang sinabi ng madre na may gusto siya kay Pierre at ngayon lang niya unti-unting napapagtanto ang bagay na yon? You can't be sure about that, Mary. Hindi mo naman personal nakaharap si Pierre ngayon eh. Baka namimiss mo lang siya kaya nagkakaganyan ka. Wika niya sa sarili. Hey Mary, something wrong? Bakit parang tulala ka? Untag sa kanya ni Pierre. Wala. May iniisip lang ako. Really? Kausap mo na ako pero may iba ka pang iniisip? Ikaw naman yung iniisip ko. Mula sa screen ay nakita niyang lumaki ang ngiti ni Pierre. Bakit? Namimiss mo na ba ako? Oo, miss na kita, Pierre. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng lalaki sa walang paligoy na pag-amin niya. Tumikhim naman siya at bahagyang nag-iwas ng tingin. I miss you too, Mary. Araw-araw kitang namimiss kaya nga lagi akong tumatawag. Bumalik ang mabilis na tibok ng puso niya sa sagot ni Pierre. Bukod sa malambing na boses nito, ay tila tumatago sa screen ang malalim na tingin nito. Hindi rin naman siya ganito sa akin dati. Simula lang nung magpakasal kami. Bigla lalo siyang naging sweet sa akin. Wika niya sa sarili. Don't worry, 2 months na lang uuwi na ako sa'yo. Pagpapatuloy ni Pierre. For now, pagtsagaan mo muna tong gwapo kong mukha sa screen. Sa sinabing yun ni Pierre ay natawa siya. Nagpunta ka lang sa Australia, yumabang ka na, no? What? Hindi ba totoo naman? Anito kasabay ng paghawi sa bahagyang magulong buhok. Sa kabila ng pagwawala ng dibdib niya ay umirap siya sa kausap. Sige, oo na lang, Pierre. Teka, bakit ka ba pawisan? Katatapos ka lang kasing mag-workout. Siyempre, kailangan ko maintain ng abs ko. Baka mamaya, ipagpalit pa ako ng asawa ko. Mahirap na, di pa naman kami magkasama. Muli siyang natawa. Feel na feel mo talaga ah. Makisakay ka naman, Nurse Mary. Tumikhim siya at pinigilang mangiti. Fine. Huwag ka raw mag-alala kasi loyal ang asawa mo sa'yo. Talaga? Ikaw, loyal ka ba sa misis mo? Baka mamaya nagpapalandi ka na sa mga Australiana dyan. Aba, loyal pa ako sa loyal. Walang-wala kang dapat ikabahala, misis. Lalong nag-init ang mga pisngi niya. Sige na. Magluluto pa ako ng hapunan ko. Wait, hindi mo pa ako binabati, asawa ko. Tumikhim siya bago ngumuso. Fine. Happy first wedding monthsary, Pierre. Kung nandyan lang ako sa Pilipinas ngayon, date kita sa paborito mong restaurant.
Ay kaso, wala ka naman dito. Next month, sa second month natin, i-date kita. Para namang nandito ka na nun, Pierre. Well, I won't be physically there with you. But if there's a will, there's a way, Mary. Kapag gusto, may paraan. So let's do a virtual date by then. Virtual date? Sabay tayong kakain habang naka-video call. Uso yun sa mga LDR couple, lalo na nung mag-pandemic. Sus, ang dami mo talagang alam na lalaki ka. Sige na, bye na. Walang goodbye kiss, Mrs. Namula ang mukha niya. Bigla ay bumalik sa kanya ang aksidenteng halik na namagitan sa kanila ni Pierre. Anong goodbye kiss ka dyan? Tigilan mo ako, Pierre. Lumaki ang ngisi ng binata. It's nice to see you blushing, Mary. Tila masayang wika nito bago kumindat sa kanya at pinutol ang tawag. Naiwan siyang namumula ang muka at kagat ang ibabang labi. Akala ko ba sa papel lang tong kasal namin? Pero bakit parang nilalandi na niya ako? Hindi naman siya ganito sa akin dati eh. Wika ni Mary sa sarili. What if tama si Sister Isabel na posibleng lumagpas sa pagkakaibigan ng turingan namin ni Pierre? Na kahit matagal na kami magkaibigan, posible pa rin magkagusto kami sa isa't isa. Sa kabila ng maraming tanong sa isip, ay hindi niya kayang komprontahin si Pierre tungkol sa pagbabago ng trato nito sa kanya. Hindi rin kasi niya maitatanggi sa sarili na gusto niya ang inaakto ng lalaki. Hindi masigurado ni Mary kung nahuhulog na siya sa kaibigan o namimiss lang niya ito. Alam niyang sakalang siya makakatiyak sa nararamdaman kapag nakauwi na si Pierre ng bansa at muli silang nagkasama. Ilang linggo pa ang mabilis na lumipas. Araw ng linggo, 2 buwan mula nang magpakasal sila ni Pierre, ay nakatanggap siyang muli ng basket ng bulaklak mula rito. Happy second monthsary, Mary. Can't wait for our date later. Napangiti siya pagkatapos basahin ang note na kasama ng bulaklak. Matapos niyang magpadala ng message kay Pierre na natanggap niya ang pinadala nito, ay nag-ayos siya para saan ito yung virtual date nila. 2 oras ang nakalipas ay nasa restaurant na siya na pinareserve ni Pierre. Pagdating niya sa private room ay bumungad sa kanya ang mga paborito niyang pagkain. Pagkatapos siyang iwan ng waiter ay tinawagan niya si Pierre. Agad na sumalubong sa kanya ang gwapong mukha ng binata. Ang ganda mo lalo ngayon, Mary. Nagpaganda ka ba tonight? Tanong ni Pierre. Tumikhim siya. Siyempre, nakakahiyang pumunta dito sa restaurant na naka-t-shirt lang. Well, you look extra pretty. Lalo tuloy kitang na-miss. Tila otomatiko ang pagwawala ng puso niya sa sinabi ni Pierre. Kahit nasa screen lang ang lalaki, pakiramdam niya ay nasa harap lang niya ito. Lalo ka nagiging bolero habang nandiyan ka sa Australia, Doc Pierre. Mahinang natawa ang lalaki. How about you, Mary? Hindi mo ba papansinin tong ayos ko? Nagpagwapo ako lalo para sa'yo. Sa totoo lang ay muntik na siyang mapatulala nang tumambad sa kanya ang lalaki mula sa screen ng cellphone niya. Nakaitim na long sleeve polo si Pierre na nakatupi hanggang siko. Lalong bumagay sa mukha nito ang suot na salamin at naka-brush up na ayos na buhok. Fine, mas gwapo ka ngayon. Really? Sulit naman pala ang pagpapagwapo ko. Ngumiti siya sa lalaki. Thank you for tonight, Pierre. Hindi ko na-expect na mag-e-effort ka ng ganito. Of course, I want to spend this special day with you, my wife. Nag-init ang puso niya. Kahit na ilang libong milya ang distansya nila ni Pierre sa isa't isa, ay hindi pa rin ito nagbibigo na pasayahin siya. Pakiramdam niya ay magkasama talaga sila ng mga oras na yon. Habang kumakain ay nagkwentuhan sila ni Pierre. Ayon sa binata ay nasa isang pribadong restaurant ito malapit sa apartment na tinutuloyan. Sa susunod babawi ako sa iyo, Mary. Ano pa bang pagbawi ang gagawin mo? Sobra na tong ginawa mo, Pierre. Masuyong ngumiti si Pierre. Kulang pa yan, Mary. Gusto ko nasa harap mo ako kapag kumain tayo sa labas next time. Gusto ko walang screen na nakapagitan sa ating dalawa. Sige, pag uwi mo, aasahan ko yan ha. Nakangiting sagot niya dito sa kabila ng pagwawala ng puso. Masayang natapos ang virtual date nila ni Pierre. Inihatid pa siya ng driver na kinuha ng lalaki para sa gabing yun. Kinabukasan ay maganda ang mood ni Mary pagpasok sa trabaho. Mary, bago ka mag-break, pakidala naman itong file sa office ni Doc Marshall. Utos sa kanya ng head nurse. Sige po, ma'am.
Kinuha niya ang folder mula rito at dumiretso sa opisina ng doktor na nasa ikalimang palapag ng ospital. Pagdating niya sa tapat ng opisina ng doktor ay kumatok siya at nagsalita mula sa labas. "Excuse me, Doc Marshall. May pinapabigay po si Nurse Joy." Get in. Pumasok siya sa silid. Naabutan niya ang matandang doktor na mag-isang kumakain sa mesa nito. Bago pa siya makapagsalita ay tumayo na ito at lumapit sa kanya. Ikaw pala yan, Nurse Mary. Tipid na ngumiti siya sa matandang lalaki. Kinuha nito mula sa kanya ang folder, subalit sa halip na bumalik sa mesa nito, ay lalo pa itong lumapit sa kanya. Nurse Mary, nag-lunch ka na ba? Samahan mo muna ako. Thank you, Doc. Pero hindi na po. Sa labas po ako magla-lunch, saka may kasabay ako. Sino? Boyfriend mo? Balita ko, hiwalay na raw kayo. Hindi, Doc. Si Penny po. Pilit siyang ngumiti kahit sa loob niya ay gusto na niya itong singhalan. Sige, Doc. Mauna na po ako. Teka, Nurse Mary, kinakausap pa kita. Bago pa siya makapihit ay hinawakan siya nito sa braso. Ayoko sa lahat yung tinatanggihan ako. Magaling ka pa naman. Kung magiging mabait ka sa akin, magiging head nurse ka agad ng ospital na to. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay nito bago siya pasadahan ng tingin. Kinilabutan siya nang magtagal ang mga mata nito sa bandang dibdib niya. Kinuyom niya ang isang kamay at marahas na kumawala sa lalaki. Ang ayaw ko rin sa lahat, Dok, yung pinipilit ako at binabastos. Naturingan ka pa namang doktor, pero nakakadiri ang ugali mo. Asahan mong makakarating sa HR tong ginawa mo. Tinawanan lang siya ng kaharap. Go ahead, Nurse Mary. Tingnan na lang natin kung sino yung papaniwalaan sa ating dalawa. Baka ikaw pang mawala ng trabaho sa gagawin mo. Sa kabila ng sinabi ng matandang doktor, ay itinuloy niya ang pagsusuplong sa HR department ng ospital. Nurse Mary, baka naman binibiro ka lang ni Doc Marshall. Huwag mong bigyan ng ibang meaning yung mga sinabi niya. Isa siya sa pinakamabait na doktor dito sa ospital. Simula nung lumipat siya dito, wala naman ako natatanggap na reklamo tungkol sa kanya. Wika sa kanya ng may edad na HR manager. Napaawang ang mga labi niya sa narinig. Alam ko po kung anong sinasabi ko, ma'am. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, ako na lang ang aalis sa ospital na to. Tulad ng sinabi niya, bago matapos ang duty niya ng araw na yon, ay nagpasa siya ng immediate resignation. Pag-uwi niya sa condo ni Pierre ay nagpasya siyang bawasan ang mga beer na stocks nito dahil sa sama ng loob. Dahil lang mas matanda at mas mataas ang posisyon niya sa akin, siya na ang paniniwalaan nila. Dahil sa nangyari ng araw na yon ay lalo niyang namiss si Pierre. Sa loob ng 12 taon, simula nang maging magkaibigan sila ng lalaki, kakampi niya ito sa lahat ng bagay. Habang umiinom ng beer ay sinusubukan niyang tawagan si Pierre. Agad naman itong sinagot ang tawag niya. Hey Mary, I'm sorry hindi ko ma-on ang camera. Nasa biyahe kasi ako. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Suminghot siya nang maramdaman ang pagbagsak ng nagbabadyang luha. Hey, are you okay? May nangyari ba, Mary? Namimiss lang kita. Mahinang sagot niya. You know, it's been 3 months. Hindi ako sanay na ganito katagal na hindi ka kasama. Narinig niya ang pagsinghap nito. Sobrang miss na rin kita, Mary. If only you knew. But don't worry, I'll be home soon. Very soon. Binalot ng init ang puso niya. Alam ko, Pierre. Don't worry, medyo hindi lang okay ang mood ko. Did something happen? Nag-aalalang tanong nito. Pinigilan niyang sabihin ang nangyari dahil ayaw niya itong mag-alala. Wala naman, namimiss lang talaga kita. I wish you were here right now, Pierre. Bakit hindi mo subukang mag-wish at baka magkatotoo? Mahina siyang natawa. Pwede yun kung may teleportation powers ka. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay narinig niya ang tunog ng doorbell. Teka, may tao sa labas. Ibababa ko muna to, Pierre. Alright, Mary. Napilitan siyang ibaba ang tawag para tingnan kung sino ang nag-doorbell. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang tumambad sa kanya si Pierre. Pierre? Hay, asawa ko. Napakurap-kurap siya. Bakit? Nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Tinupad ko ang wish mo na sana nandito ako ngayon. See, nandito na ako.
Sinulya pa niya ang maleta nito bago ibinalik ang tingin sa gwapong mukha ng lalaki. Hindi ba ako nananaginip lang? Mahinang natawa si Pierre at lumapit sa kanya. Kinuha nito ang magkabilang kamay niya at inilagay sa mukha nito. Here, touch me. I'm real Mary. Nang mapagtantong hindi isang ilusyon si Pierre sa harap niya, ay niyakap niya ito. OMG ka, Pierre! Nandito ka na nga! Masayang wika niya. Nag-init ang puso niya nang maramdaman niya ang pagbalot ng pamilyar na bisig ni Pierre sa katawan niya. Bumalot din sa kanya ang pamilyar na pabango nito. Yeah, I'm finally home, Mary. God, I missed you so much. Puno ng lambing na sambit nito habang hinahaplos ang buhok niya. Hindi niya napigilan ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Sobrang na-miss din kita, Pierre. Masaya ako na nandito ka na. Yeah, me too, sweetheart. Mas masaya ako dahil ikaw ang unang nakita ko. Nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Akala ko next week pa ang uwi mo. Gumuhit ang ngiti sa gwapong mukha nito. Well, I wanted to surprise you. Sinabi ko lang na next week pa para masurpresa kita. Iningusan niya ito bago mahinang kinurot sa tagiliran. Nakakainis ka, ang daya mo. Pabirong dumaing si Pierre. Oh, pagkatapos mo ko yakapin na parang tuko, kukurutin mo ko. Ganyan ba ang dapat nasa lubong ng asawa sa mister niya? Hindi ba dapat salip na kurot, kisang ibigay mo? Namula ang mukha niya sa huling sinabi nito. Anong kiss ka dyan? Pumasok na nga tayo sa loob. Baka may maistorbo pa tayo dito sa labas. Hawak ang kamay ni Pierre ay hinila niya ito papasok sa loob ng unit nito. Subalit pagsara niya ng pinto ay muli siyang binalot ng yakap ni Pierre. Payaka pa ng isa, please. Sobrang namiss na talaga kita. Hinayaan niya si Pierre dahil gustong-gusto rin niyang makulong sa mga bisig nito. Hindi niya alam kung gaano katagal silang magkayakap nang humiwalay ang lalaki. Mary, amoy beer ka. Were you drinking? Kagat ang labing sinalubong niya ang tingin nito. Konti lang naman. Puno ng pag-aalalang hinawakan siya nito sa balikat. You sounded upset earlier. May nangyari ba? Nag-resign na ako sa ospital. Ha? What happened? Nabiglang tanong ni Pierre. Bumuntong hininga siya at ikinuwento kay Pierre ang nangyari sa ospital na naging dahilan ng kanyang pagre-resign. Isang mahinang mura ang pinakawalan ni Pierre. Sa kabila ng matinding galit sa gwapong mukha nito, ay marahan ang paghawak nito sa mukha niya. Tell me honestly, wala na bang ibang ginawa ang gagong doktor na yun sa'yo, Mary? Wala. Hindi naman niya ako mahihipuan dahil hindi ko talaga siya uurungan. Kung hindi lang ako nagpigil kanina, siguradong nasipa ko na siya sa pagkalalaki niya. We will do something about it, Mary. Kailangan magbayad ang matandang yun sa pamabastos niya sa'yo. Kahit gusto ko rin na maparusahan siya, wala naman akong ebidensya, Pierre. Ni hindi nga naniwala sa akin yung HR manager ng ospital eh. Just trust me on this, sweetheart. Masuyong wika ni Pierre. Natunaw ang dibdib niya sa endearment na ginamit ni Pierre. Yun ang unang beses na tinawag siya ng lalaki ng ganoon. Marahang ngumiti siya at hinawakan sa braso ang lalaki. Okay, smile ka na ulit, Pierre. Kababalik mo lang dito sa Pilipinas tapos stress ka na agad. Sige ka, papangit ka niyan. Umangat ang isang kilay nito. Oh, akala ko ba hata akong magalit? Oo nga, pero ayoko nai-stress ka. Ngumiti si Pierre. Ang sweet naman ng asawa ko. Namiss ko yan. Pabirong iningusan niya ito. Nako, namiss ko rin yung pang-aasar mong lalaki ka. Natawa ito bago muling sumeryoso. Nag-resign ka na, di ba? Doon ka na mag-apply sa hospital namin para magkasama na tayo. Matatanggap ba ako doon? Of course, sweetheart. Ikaw kaya ang pinakamasipag at pinaka-dedicated na nurse na nakilala ko. At saka, bakit hindi? Asawa mo ang isa sa may-ari ng ospital. Wow, ang lakas naman pala ng backer ko. Pabirong sagot niya. Sige na, mag-a-apply ako sa ospital niyo. Pero next month na. Gusto ko munang magpahinga. Babawasan ko muna yung milyones na pinadala mo sa akin. Kung gusto mo, huwag ka munang bumalik sa pagtatrabaho. Kayang-kaya ka namang buhayin ng asawa mo eh. Sagot naman ni Pierre na ikinatawa niya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ni Pierre hanggang sa lumalim ang gabi. Pagod ka sa mahabang biyahe, Pierre.
Din ka na sa kwarto mo, dito na ako sa labas. Anya sa lalaki nang magkasundo silang matulog na. No, dun ka sa kwarto. Ikaw na nga doon. Mahinang natawa ang binata. Sana pala matagal na akong bumili ng malaking unit. Ayaw mo ngang iwan tong kondo mo kasi may sentimental value, di ba? Ikaw din naman ang dahilan kung bakit ayaw ko umalis dito. Ako? Nabiglang tanong niya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Yes, ikaw. Ang dami nating memories dito kaya ayaw kong umalis dito, Mary. Remember, saksi tong unit na to sa mga struggle natin ng nursing student pa tayo. Napangiti siya habang binabalikan ang mga panahong iyon sa buhay nila ni Pierre. Well, kung ayaw mong magpatalo sa akin, share na lang tayo sa kama mo. Maluwag naman yun. Really? Okay lang sa'yo? Oo naman. Hindi ko naman sasabihin kung hindi okay sa akin. Nagkasundo nga sila ni Pierre na parehong matulog sa kama. Good night, Mary. Malambing na wika ni Pierre. Magkaharap sila at parehong nakangiti sa isa't isa. Good night din, Pierre. Sagot niya sa lalaki bago ipinikit ng mga mata. Kinabukasan, nagising si Mary na wala na sa tabi niya si Pierre. Naabutan niya ang lalaki na nagluluto ng almusal. Ikaw at nanggaling sa Australia tapos ikaw pa itong nagluluto. Sana ginising mo ko. Wala naman akong trabaho eh. Nakangusong wika niya kay Pierre nang lapitan to. It's fine, Mary. Namiss ko kasing ipagluto ka. Napangisi siya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Naks naman, Doc Pierre. Nakangiting inangat nito ang kilay. I cooked your favorite breakfast. Wala man lang bang hug dyan para sa akin, misis ko? Bahagyang natawa si Mary bago yumakap sa lalaki. Bago siya himawalay dito ay hinalikan pa niya ito sa pisngi. Oh, hayan, may kasama pang kiss. Kita niya ang pag-awang ng mga labi ni Pierre sa pagkagulat. Subalit bago pa ito makabawi ay lumayo na siya at dumiretso sa counter para magtimpla ng kape. Gusto mo rin ng kape? Baling niya kay Pierre. Yes, please. Malambing na sagot nito bago ngumiti. Habang kumakain sila ay nagkwento si Pierre tungkol sa 3 buwan na naging pamamalagi nito sa Australia. Nalaman niyang sa susunod na linggo pa ito babalik sa ospital para magtrabaho. At dahil hindi na siya pumasok sa trabaho ng araw na yon, niyaya siya ni Pierre na lumabas. Ayaw bang magpahinga na lang muna? Tanong ni Mary sa lalaki. Magkatabi sila sa couch habang nanonood ng TV. Nakaakbay sa kanya si Pierre. Bumaling sa kanya ang matalik na kaibigan. Ikaw naman ang pahinga ko, Mary. Come on, namiss kong lumabas kasama ka. Mabilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Ngayong magkasama sila ni Pierre, ay ramdam niya lalo ang pagbabago ng tungo nila sa isa't isa. Nandito na siya sa Pilipinas, pero ganun pa rin ang epekto niya sa akin. Ibig sabihin, hindi ko lang siya basta namimiss. Talaga lang na nahuhulog na ako sa kanya. Wika ni Mary sa isip habang nakatingin sa lalaki. Siguro nga tulad ng sinabi ni Sister Isabel, matagal na siyang may pagtingin kay Pierre. Subalit ngayon lang nabuksan ang mga mata niya sa nararamdaman para sa lalaki. Ikaw, hindi mo ba na-miss na lumabas kasama ako? Tanong ni Pierre sa kanya. Siyempre na-miss ko, pag-amin niya. Sa sagot na yun ay lumawak ang ngiti ni Pierre. Na-miss naman pala eh. Hindi siya manhid para hindi mapansin ang malaking pagbabago sa trato sa kanya ni Pierre. Ngayong nakumpirma na niya ang pagkahulog niya sa lalaking matagal na niyang tinuturing na kaibigan, alam niyang kailangan niyang tanungin kay Pierre kung pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa o siya lang itong nag-a-assume base sa mga kilos ng lalaki. Subalit hindi pa siya handa na kumprontahin ng lalaki. Kaya sa halip na isa tinig ang tanong sa isip, ay muli niyang isinandal ang ulo sa balikat ni Pierre. Nang hapong yun ay lumabas sila at nagpunta sa mall ni Pierre. Nanood sila ng sine at kumain sa paborito nilang restaurant. Nagkatawaan din silang magpunta sa arcade na madalas nilang gawin noong nasa kolehiyo pa sila. Noon pa man ay madalas na silang lumabas ni Pierre kapag pareho silang libre. Subalit ngayon ay napansin niyang halos ayaw pakawalan ng lalaki ang kamay niya habang naglalakad sila sa mall. Kaya naman walang pagsidlan ng kasiyahan ni Mary sa buong araw na yon na magkasama sila ni Pierre. Kinabukasan ay magkasama silang nagpunta ni Pierre sa ampunan. Tulad ng ipinangako ng lalaki, marami itong candy at chocolates na pasalubong para sa mga bata. Nurse Ganda, kasama mo na po si Doc Pogi. Masayang wika sa kanya ng mga bata nang salubungin sila ng mga ito.
Bakas ang kasiyahan sa mga ito nang isa-isa nila itong bigyan ng pasalubong ni Pierre. Sabi ni Nurse Ganda, na-miss niyo raw ako. Totoo ba? Tanong ni Pierre sa mga ito. Opo, Doc Pogi. Si Nurse Ganda rin, na-miss ka po. Nakangiting sumulyap sa kanya si Pierre bago ibinalik ang tingin sa mga bata. Na-miss ko rin naman si Nurse Ganda niyo. Doc Pogi, may question po ako. Biglang nagtaas ng kamay ang batang si Annie. Narinig ko po kay Sister Isabel, break na si Nurse Ganda sa boyfriend niya. Ikaw na po ba ang bagong boyfriend ni Nurse Ganda? Inakbayan siya ni Pierre sa harap ng mga bata. Hindi ako boyfriend ng Nurse Ganda niyo. Asawa niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Mary kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Hindi niya inaasahang sasabihin yun ni Pierre sa mga bata. Totoo po, Doc Pogi? Totoo yun. Turo ni Sister Isabel, liars go to hell, di ba? Sige na nga po. Kiss mo po si Nurse Ganda kung mag-asawa talaga kayo. Lalong nag-init ang pisngi niya. Bawal mag-kiss, mga bata. Magagalit si Sister Isabel. Bakit naman po? Mag-asawa naman kayo ni Doc Pogi, diba? Oo nga naman. Mag-asawa naman tayo kaya okay lang na mag-kiss, diba? Pilyo ang ngiting baling sa kanya ni Pierre. Bago pa siya makasagot, ay mabilis na siyang hinalikan ni Pierre sa pisngi. Ano, okay na ba yon mga bata? Sabay-sabay na umulan ng tukso sa parting yun ng ampunan na lalong ikinapula ng mukha ni Mary. Ay, kinikilig po si Nurse Ganda! Sigaw pa ng batang si Marco. Ikaw talaga? Tinutokso tuloy ako ng mga bata. Pabirong inungusan niya si Pierre na ikinatawa lang nito. Mukhang totoo nga sinabi ni Marco Kinikilig ka yata, Mary. Ewan ko sa'yo. Anya at mahinang kinurot ang gilid ng tiyan nito. Nawala rin sa kanilang atensyon ng mga bata nang magsimulang kainin ng mga ito ang pack lunch na dala nila ni Pierre. Thank you for always coming here with me, Pierre. Wika niya sa lalaki habang pinapanood nilang kumain ng mga bata. Masuyong umiti si Pierre. Alam mong napamahal na sa akin itong mga bata dito sa ampunan, Mary. Just like you, I'll always be thankful to this orphanage. Kundi dahil ka na Sister Isabel, hindi kita makikilala. Ngumiti siya sa lalaki kasabay ng paglobo ng puso. Habang nakatingin sa gwapong mukha nito ay lalo niyang nasiguro ang nararamdaman para dito. Mahal na niya si Pierre. At iba ang klase ng pagmamahal na yon kumpara sa mga nakaraang relasyon niya. Mas malalim ang pagtingin niya kay Pierre. Salamat, Pierre. Anya bago ibinalik ang tingin sa mga batang nagkakasayahan. Ang saya nilang tingnan, no? Ang sarap sa pakiramdam na makitang masaya sila sa simpleng mga bagay. Wala ka pa rin bang planong hanapin ng mga magulang mo, Mary? You know I can help you, right? Pwede tayong mag-hire ng private investigator para alamin kung sino ang mga magulang mo. Ibinalik niya ang tingin kay Pierre. Kung sino man ang mga magulang ko, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila kasi kahit iiwan nila ako, sila pa rin ang nagdala dito sa akin sa mundo. Pero tulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, hindi ko na sila gustong makilala, Pierre. Kontento na ako sa buhay ko. Kahit wala akong magulang, maayos ang pagpapalaki sa akin nila Sister Isabel. Hindi kulang ang buhay ko dahil nagkaroon ako ng pamilya dito sa orphanage. Hinawakan ni Pierre ang kamay niya. Ako, pamilya mo rin ako, Mary. Siyempre ikaw din, Pierre. Nagpapasalamat ako na nakilala kita at naging malaking parte ka ng buhay ko. Alam ko nandito ka lang lagi para sa akin. At tulad mo, asahan mong nandito lang ako lagi para sa'yo. Masuyong umiti si Pierre. Dinala nito ang kamay niya sa mga labi nito at hinalikan. Nag-init ang puso niya sa ginawa nito. Salamat, Mary. Gumanti siya ng ngiti habang patuloy na nakatingin sa mukha nito. Teka, ba't ganyan ka makatingin? Gwapong-gwapo ka sa akin asawa ko, no? Birong tanong ni Pierre. Anong meron sa tubig sa Australia at lalo kang gumwapo, Pierre? Lumawak ang ngiti nito. Talaga? Iba ka na bumanat ngayon, sweetheart Napanguso si Mary. Ganun siguro talaga kapag mahal mo ang isang tao, lalo pa itong gumagwapo sa paningin mo. Halika na nga, nagugutom na ako. Sabayan natin kumain ng mga bata. Hinila niya si Pierre patungo sa mesa ng mga bata. Sinabayan nilang mag-lunch ang mga ito. Ilang oras pa silang nagtagal ni Pierre sa ampunan bago sila nagpaalam sa mga bata. Bago sila umalis ni Pierre ay sandali niya itong iniwan sa mga bata para kausapin si Sister Isabel. Salamat ulit sa pagpunta niyo ni Pierre, anak. Wika sa kanya ng matanda.
Wala pong anuman. Tama po kayo, Sister Isabel. Mahal ko po si Pierre. Pag-amin niya rito. Ngumiti sa kanya si Sister Isabel. Kailan mo aaminin sa kanya nararamdaman mo, anak? Ngumiti siya. Naghahanap pa po ako ng magandang tiyempo. Siguro po sa 3rd month sa rin namin para espesyal na araw. Sa darating na Sabado na po yun. Pakiramdam ko, pareho naman kami ng nararamdaman ni Pierre. Pero may konting takot pa rin po sa puso ko. Hinawakan ng matanda ang kamay niya. Magtiwala ka na magiging maayos ang lahat, Mary. Nakikita ko sa mga mata ni Pierre na mahal ka rin niya. Bumalik ang ngiti niya at lalong napanatag sa sinabi nito. Salamat po, sister. Mag-ingat kayong dalawa ni Pierre, anak. Pagkatapos nilang mag-usap ni Sister Isabel ay niyaya na niya si Pierre na umalis. Daan muna tayo ng ospital, Pierre. May gusto raw ibigay sa akin si Penny. Anya sa lalaki. Don't worry, wala dun si Doc Marshall. He's really not in the hospital because I have him suspended, Mary. Napakurap na bumaling siya kay Pierre. What? Anong ginawa mo? Nalaman kong may kaso rin siyang mula sa dating ospital na pinanggalingan niya. I pulled some strings and had him investigated. Kapag napatunayan na totoo ang harassment allegations na ibinibintang sa kanya, matatanggalan siya ng lisensya. Talaga? Nabiglang tanong niya. He deserves it, Mary. Hindi kawalan sa medical field ang isang doktor na tulad niya. Tama ka naman, Pierre. Gusto ko rin na maparusahan ng manyak na doktor na yun. Pero hindi ko inaasahan ang ginawa mo. Well, no one messes with the people they love, Mary. Pabiro siyang pumalatak. Nakakatakot ko pala talagang magalit. Pero sabi mo, hot naman, di ba? Pabirong kumindat ito na ikinatawa niya. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa ospital. Dito mo na lang ako hintayin. Sandali lang naman ako. Wika niya kay Pierre. Dahil puno ang parking ng ospital ay napilitan itong pumarada sa kabilang bahagi pa ng kalsada. Are you sure? Pwede ko namang iwan ng sasakyan ko para masamahan kita sa loob. Hindi na, saglit lang talaga ako. Ngumiti siya kay Pierre bago lumabas ng sasakyan nito. Nagsimula siyang tumawid patungo sa kabilang bahagi ng kalsada. Subalit nanlaki ang mga mata ni Mary nang isang humahagibis na kotse ang biglang sumulpot. Naistatwa siya sa pagkabigla nang mapagtantong dire-diretso ito patungo sa kanya. Subalit bago pa tumama sa kanya ang sasakyan ay itinulak siya ni Pierre. Ligtas siyang nakarating sa kabilang bahagi ng kalsada. Subalit tila huminto ang tibok ng puso niya nang makita niyang si Pierre ang nahagip ng kotse. Humandusay ito sa kalsada. Pierre! Nanginginig na nilapitan niya ang lalaki nang makita ang sariwang dugo mula sa ulo nito. Agad na dumating ang tulong. Walang tigil ang pagtulo ng luha ni Mary habang sinusundan si Pierre na ipasok sa emergency room ng ospital. He's going to be alright, Mary. Alo sa kanya ng kaibigang si Penny nang ituloy si Pierre sa operating room. Kailangang operahan ng asawa dahil sa head injury na natamo nito sa aksidente. Habang naghihintay siya sa labas ay lumuluha siyang napadasal. Lord, alam niyo po kung gaano ka-importante sa akin si Pierre. Please, nakikiusap po ako. Huwag niyo siyang kukunin sa akin. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nanatiling naghihintay sa labas ng operating room bago bumukas yon. We had a successful operation, Mary. Balita ng doktor sa kanya. Salamat sa Diyos. Mary Iha, ligtas na raw si Pierre. Sambit ni Manang Alicia, ang matandang katulong at katiwala sa mansyon ng namayapang abuelo ni Pierre. Ito ang nagpalaki at tumayong yaya ng lalaki. Agad itong tinawagan ni Mary kanina habang naghihintay matapos ang operasyon sa asawa niya. Muli ay napaiyak si Mary kasabay ng pasasalamat sa may kapal. Agad na inilipat si Pierre sa isang private room. Kapag nagkamalay na si Pierre ay saka na lamang niya ito tatanungin kung gusto nito magpalipat sa ibang ospital. Dahil kinailangan siyang kausapin ng pulis para sa investigasyon ng nangyaring aksidente, ay napilitan siyang iwan si Pierre sa silid nito para sumama sa presinto. Naroon naman si Manang Alicia. Nahuli na namin ang driver ng kotse na sumagasa kay Mr. Alcaraz, ma'am. Inamin niya sa amin na ikaw talaga ang balak niyang sagasaan. At may nag-utos sa kanya na gawin yun. Imporma sa kanya ng polis na may hawak ng kaso. Sinong nag-utos sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong niya sa polis na kaharap. Si Mr. Ulysses Marshall daw, ma'am. Kilala mo ba ang taong yun? Naikuyom niya ang kamao kasabay ng pag-ahon ng matinding galit sa dibdib niya. Kilala ko po. Doktor siya dito sa Mariano General Hospital kung saan ako dating nagtrabaho.
Napilitan akong umalis dito dahil sa pambabastos niya sa akin. Hindi niya akalain na magagawa yon ng manyak na doktor na yon. For what? Dahil lang nanganganib itong matanggalan ng lisensya bilang doktor? Pagkatapos siyang kausapin ng pulis ay bumalik na siya sa kwarto ni Pierre. Gising na si Pierre, iha. Salubong sa kanya ni Malang Alicia na naabutan niya sa labas ng silid ni Pierre. Agad siyang pumasok sa loob ng silid ng asawa. Tulad ng sinabi ng matanda, gising na si Pierre. Pierre, nag-init ang sulok ng mga mata niya nang lapitan ng lalaki. Pinag-alala mo ko. Kumurap ito habang nakatingin sa kanya. Wait, sino ka, miss? Magkakilala ba tayo? Bumagsak ang panga niya sa narinig. Mula sa mukha nito ay lumipat ang mata niya sa benda nito sa ulo. Naapektuhan ba ang memorya nito dahil sa aksidente? Pierre, hindi mo ko naaalala? Umiling ang binata habang nakatingin sa mukha niya. Hindi. Anong pangalan mo? Teka, girlfriend ba kita? Sa mga sinabi ng binata ay tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi niya matanggap na hindi siya naaalala ng lalaking pinakamamahal. Pierre, ako to, si Mary. Nanlaki ang mata ni Pierre nang makita ang pagluha niya. Shit. Please don't cry, sweetheart. Of course, naaalala kita. My memory is intact. I remember everything. What? Umatras ang luha niya sa sinabi ni Pierre. Wala kang amnesia? Wala. I'm sorry. Sinubukan ko lang gayahin yung isang scene dun sa paborito mong K-drama nung college tayo. Napaawang ang mga labi niya. Walang yakang lalaki ka. Pasalamat ka, mahal na mahal kita. Mahal mo ko? Sa pagkakataong yon, si Pierre naman ang nabigla. Hinawakan niya ang isang kamay ng lalaki. Oo, mahal kita, Pierre. Mahal kita higit pa sa isang kaibigan. Simula nung pakasalan kita, nagbago ang tingin ko sa'yo. Hanggang sa napagtanto ko na nahuhulog na ako sa'yo. For the longest time, we're best friends. Kaya akala ko imposible na magkagusto ako sa'yo. Pero wala eh. Namalayan ko na lang na laman ka na nitong puso ko. Maybe I was already in love with you long time ago. Pero hindi ko lang agad na-realize dahil magkaibigan tayo. Mahal din kita, Mary. Sagot ni Pierre habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. For years, nakontento ako bilang kaibigan mo lang. But everything changed when that asshole Owen hurt you. Ayoko nakikita kang umiiyak at sinasaktan ng ibang tao. Kaya nagdesisyon ako na unti-unting iparamdam sa iyo ang nararamdaman ko. Yun ang dahilan kung bakit niyaya kitang magpakasal. Ang totoo, walang probisong iniwan si Lolo at matagal nang nailipat sa pangalan ko lahat ng ari-ari ang iniwan niya. I'm sorry. Kinailangan ko magsinungaling sa iyo para mapapayag kitang magpakasal sa akin. It's okay, Pierre. Sagot niya rito. Kasabay ng pagbalong ng luha ay binalot ng matinding kasiyahan ang dibdib niya sa mga inamin ng lalaki. Kailan pa, Pierre? Kailan mo pa ako mahal? Nung nasa med school ako, sweetheart. Tuwing nahihirapan ako sa med school, ikaw laging iniisip ko. The reason I succeeded to be a doctor was because of you. Ikaw ang inspirasyon ko, Mary. Ang tagal na pala. Oo. Ayoko kasing masira ang pagkakaibigan natin. Kaya sinubukan kong baliwalain ang nararamdaman ko sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng mga girlfriend. Pero wala rin nagtatagal dahil sa huli, ikaw pa rin talagang tinitubok ng puso ko. Masuyo itong umiti kasabay ng paghaplos sa kamay niya. I'm so in love with you, Mary. Please, let's make our marriage real. Marry me again. Gusto kitang pakasalan sa harap ng maraming tao. Sunod-sunod na tumango si Mary sa lalaking minamahal. Of course, I will marry you again. Pero sa ngayon magpagaling ka muna. So, wala ring kiss? Nakalabing tanong ni Pierre sa kanya. Magpagaling ka muna, Doc Pierre. Paglabas mo ng ospital, kahit ilang kiss pang hingin mo sa akin. Lumawak ang ngiti nito. Sinabi mo yan, asawa ko ah. For now, makukontento muna akong halikan tong kamay mo. Anito at masuyong hinalikan ang likod ng kamay niya. Isang linggo ang nakalipas ay nakalabas na ng ospital si Pierre. Sa ospital na rin nila ay pinagdiwang ang 3rd month sa rin nila ng asawa. Sa pagkakataong yon ay si Mary ang nagsurpresa kay Pierre. Agad ring napanagot sa bata si Doc Marshall na siyang mastermind sa aksidenteng nangyari kay Pierre. Bukod sa permanente itong natanggalan ng lisensya ay nakulong pa ito. 2 buwan pa ang lumipas ay bumalik na si Pierre sa pagtatrabaho at magkasama na silang dalawa sa ospital na pag-aari ng pamilya nito.
Doc Pierre, ito yung files ng patient sa room 205. Wika ni Mary sa asawa pagpasok sa opisina nito. Ngumiti si Pierre. Sa halip na pansinin ang hawak niya ay niyakap siya nito. Ang ganda naman talaga ng asawa ko. Humuso siya at pinigilang humiti. Huwag ka nga, Pierre. Nasa trabaho tayo. Ang landi ng asawa ko. Parang nagsisisi na tuloy ako na dito ako nag-apply sa ospital niyo. Come on, isang kiss lang bago ka lumabas, Mrs. Fine. Sa huli ay pinagbigyan niya ang asawa. 2 buwan pa ang lumipas ay ginanap ang ikalawang kasal nila ng asawa. Sa pagkakataong yon ay present ang mga importanteng tao sa buhay nila, kabilang na sina Sister Isabel at lahat ng mga bata sa ampunan. Gusto ng mag-asawang Pierre at Mary na magkaroon ng malaking pamilya, kaya agad nilang pinano ang pagbubuntis ng babae. Hindi naman sila binigo ng may kapal dahil 1 taon pagkatapos ng kasal nila sa simbahan ay ipinagkaloob nito ang unang anak nila. Sa buong pagsasama nila ni Pierre ay biniyayaan sila ng 5 anak at masayang pamilya na labis nilang ipinagpapasalamat sa Poong May Kapal. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.